Okay, good day class. Today we'll be talking about our lesson 4, conditional structures, comparison, and Boolean operators. Now before I discuss what conditional structure is, you must know that we have what we call coding structures, or the structures or sequence in which our code is executed by the compiler. The first is yung tinatawag nating sequential structure. Ang sequential structure of code means each line of code is executed one by one. So, ibig sabihin, kung meron kang 4 lines of code, yung execution niya is from the first line to the second, third, and fourth. Now, when we talk about yung second, which is yung conditional structure, conditional or decision, and meron pa siyang ibang word eh. Ito naman, yung pag-execute ng code mo, hindi siya line by line. There are codes or line of codes that will be ignored depending on the result of the condition. Kaya magkaiba na siya. Hindi na siya sequence, hindi na siya linya by linya. Pwede nang may ma-skip na code depende nga sa result ng condition mo. And then third, we have yung looping that I will discuss on our lesson 5, which talks about a structure that is recurring. Paulit-ulit yung execution ng code depending, again, if the condition is true or not. But let's focus muna sa ating conditional or decision structure natin. So, sa conditional structure natin, meron tayong statements na kinakailangan and yung operator. Statements and operator. So, meron tayong dalawang unit na kailangan pag-usapan. So, sa statements, meron tayong if, elif, and if, else. Sa operator naman, meron tayong comparison. So, comparison operators is used to compare two values together. Okay? Two or more values. Sa comparison operators natin, meron tayong equals. Kung equivalent value sila, less than or equal to. Kung less than yung left value or equal to dun sa right value, greater than or equal to, less than, greater than, or not equal. Yan, lakayan natin. So, yan yung ating comparison operators. Gagamitin natin yan siya sa loob ng ating conditional statements. Again, the conditional statements are, let me just change this. Ito. So, ito yung tinatawag natin conditional statements. Ito naman yung tawag nating operators. Now, meron pa tayong Boolean operators. But before we proceed sa Boolean operators, let's talk about ano ba yung ibig sabihin ng Boolean. So, Boolean contains two values. It's either true or false. And makikita natin siya when we assess a condition. So, maliban sa conditional statements, kailangan natin ng condition kung saan lalagay natin yung comparison operators. So, Boolean values only consist of two, true or false. So, kung tama yung condition, true yung result nun. Kung mali yung condition or hindi nagmamatch yung condition, false yun. Now, when we say Boolean operators, ito yung ginagamit natin to combine two or more conditions. Papasok po doon. And i-example ko naman sa code mamaya, si and or not. Si and po, yung context niyan is if two conditions are true, bago lang magiging true yung result. If may isa sa kalang false, false na po lahat yon, or magiging false yung condition. So, sa and operator, kailangan dalawang conditions are ang true para maging true yung result. Sa or naman, katulad ng English meaning niya, ang or kasi di ba parang meron kang choice kahit alin doon sa choice na yon. So, as long as meron isa sa kanilang true,
true na yung result. Kay N, basta may isa sa kanilang false, basta may isang false, false na yung result. Sabi ko nga kay OR, kapag may isa sa kanilang true, true na yung result. Magfo-false lang yan kay OR kapag parehas silang false. Kay NOT naman, i-reverse niya. So, kung true yung value, gagawin niyang false. Kung false naman yung value, gagawin niyang true. Si NOT is yung inverse kasi ng Boolean value. Okay? Now, i-combine na natin sila together. Okay. So, the syntax will be yung statement natin, conditional statement, plus condition with comparison operator. So, yung comparison operator, nasa loob yan siya ng condition natin. And, i-demo ko siya ngayon. So, unahin natin yung sa if statement. If statement. So, sa if statement, ang logic niyan is it will only execute when the condition is true. Kapag false yung condition, it will execute nothing. Okay? So, example, meron tayong variable, soft drinks. Lagyan natin to Coke. So, inutusan ka ng nanay mo na bumili ng Coke sa tindahan. Kapag walang Coke, syempre wala kang bibilhin. Pero kapag may Coke, bibilhin mo yon, di ba? So, if soft drinks is equals to Coke, then print by the soft drinks. So, ganyan. Kapag nirun natin yan, lalabas yung by the soft drinks. Bakit? Kasi, ang soft drinks, sinutusan ka nga bumili ng Coke. Pagpunta mo sa tindahan, yung soft drinks daw nila ay Coke. So, bumili ka ng soft drinks or binili mo yon. For example, inutusan ka ng nanay mo bumili ng Sprite, ay ng Coke, pero ang in-offer lang sa tindahan ay Sprite. So, pag nira natin yon, makita nyo, walang lalabas. Bakit? Pinapabili ka ng Coke ng nanay mo, hindi ng Sprite. So, nangyari dito, naging false yung value. Soft drinks is not equals to Coke. Kasi Sprite is not equals to Coke. Okay, so you weren't able to buy the soft drinks. Another example ng if natin. Like tayo sa numbers. So, for example, ang value A natin has 5. While yung value B natin is 6. So, if A equals B, then piprint natin A is equals to B. Okay? So, pag nira natin ito, ano sa tingin nyo yung magiging result? Sige, I'll give you some time to think about it. Okay. Kung ang sagot nyo ay hindi to ma-execute, then you are right. Kasi kung titingnan natin yung condition natin, A, which is 5, is not equals to 6. Kung i-relay ko yan siya ganyan, ganyan. Is 5 equals to 6? Pares ba siya ng value? Hindi, di ba? So, hindi to ma-execute. Kung si B ay 5, then, ma-execute yan. Kasi parehas sila ng value. Naging true yung condition. Sabi ko nga kanina, ang condition natin only results to true or false. True siya kung tama yung condition, false siya kung mali yung sinicheck natin condition. So, pag nila natin, lalabas yan, A is equals to 5 kasi parehas na silang 5. Pag diniba natin yung value ni B, then, wala nang lalabas kasi hindi na sila equal to each other. Anong nangyari? Naging false na yung
condition dito. Ganyan yung if statement. Now, yung elif naman, let's us have another condition. So, elif, for example, soft drinks equals Sprite. O, para mas para mas precise, rather than soft drinks, by Coke. Dito, by Sprite naman. Yan. So, kung titingnan natin sa taas, comment out ko muna yung code below para hindi kayo ma-distract. Meron na tayong second condition. Again, concept. Pinapunta ka ni mama mo sa tindahan para bumili ng soft drinks. Ang pinapabili niya naman na ngayon sa'yo ay Sprite. So, soft drinks is equal Sprite. So, if soft drinks equals Coke, buy Coke. If soft drinks equals Sprite, buy Sprite. So, knowing na, tinanong mo yung tindahan, pabili pong soft drinks, tinanong nila, anong flavor, Coke o Sprite? Meron kaming pareho. Sabi nga ng mama mo, bumili ka ng Sprite. So, sabi mo, Sprite po. So, mangyayari, yun yung bibilhin mo. Ganon din yung context dito. Kung ano yung value na nakalagay dito, and yung value na kino-compare natin, yun yung magiging result niya. Pag niraan natin yan, lalabas yung syntax error. Hindi, nakalimutan ko lang. So, pag niraan natin dyan, lalabas by Sprite. Okay? Kasi itong condition na to, naging true. Bakit naging true? Kasi yung soft drinks is equals kay Sprite dito sa taas na dineclare natin. O, gawin natin medyo, complicated, onte. Hindi natin i-declare na Sprite yan. Kukunin natin sa input ni user. So, input. Ay, hindi pala natin kailangan yung str kasi automatic by default eh. Enter soft drinks. Yan. Pag nirun natin yan, pinapa-enter tayo ng program na soft drinks, sabi natin, lagay natin Coke. So, lalabas by Coke. Okay? So, itong soft drinks na to, ito nakita nyo sa condition natin, galing yan siya dito sa taas. So, naka-ano na tayo sa mercy ng ating user. So, pag sinabi niya Sprite naman, ang ma-execute is yung code dito. Kasi nag-match sila ng condition. Pag sinabi niyang Royal, ano sa tingin nyo yung magiging result? Kung wala, tama kayo. Kasi wala naman tayong condition dyan kung Royal yung pinili. Doon papasok yung else natin. So, yung else means no choice na. Okay? So, kung hindi nag-match dito sa earlier conditions, at least may ma-execute siya. So, print natin, kung walang Coke, walang Sprite, then do not buy na lang. Kaya inutos ni mama mo Sprite or Coke sa scenario. Okay, again. So, kung Royal na, yung sinat natin dito, knowing na wala tayong condition for Royal, kasi soft drinks must be equals to Coke or soft drinks must be equals to Sprite para may ma-execute. Now, because of else, may ma-execute na. Do not buy. Tanda ng else concept niya, no choice. If the conditions above are false, then the code below else will be executed. Yan yung concept ng if, elif, saka else statement natin. Now again, pwede niyong palitan yung condition. Depende sa program nyo. For example, operator. Kung gusto nyo not equal kay Coke, pag hindi Coke, di bibilihin niya Coke. Parang ganon. O kaya, ang greater than or equals kasi, and less than or equals to, nagre-relate siya sa number. Di ba? So, gawin natin. Dito yung example sa baba. Expand natin. So, again, ayan. Gawin natin B must be, para maging true yan, B must be, or A must be, less than, or equals to 5. Yan.
So, binago natin kanina, diba? Si A 5, si B 50. Kung equal sign yan, alam natin na hindi na mag-execute yan kasi false yung condition. Dahil di naman equals yung 5 kay 50. So, kung gusto natin ma-execute yung sa baba, di papalitan natin yung condition. A great condition will be less than. So, A must be less than or equals to B, which is true kasi mas maliit naman si 5 kaysa kay 50. So, pag in-execute natin to, lalabas, not less than, greater than yung symbol na yan. Greater than yung na-input ko, less than ito. Sorry. Okay. So, again, pag nira natin, lalabas si A is less than or equals to B. Kasi again, si A anong value? 5. Paano nasabi ni Ma'am 5? Ayan, tingnan nyo. Si B anong value? 50. Paano nasabi ni Ma'am na 50? Ayan, nakalagay na. So, kung 5 is less than kay 50. So, ma-execute to. Kung ginawa natin ulit, let's go back. Gawin natin 5 yan. Knowing na ito yung condition, wala syempreng ma-execute. May ma-execute kasi nga may equal sign. Dalawa kasi yan eh. Less than or equal to yung concept. Ibig sabihin, it's either less than o kaya naman equal. Kapag yan, less than lang, ibig sabihin walang ma-execute. Ayan, kulang si ma'am sa kape. Naglalag pa siya. Okay. Now, let's proceed naman doon sa Boolean operators natin. Dagdagan natin. So, Boolean operators natin, meron tayong AND at saka OR. Yung AND muna. So, if A is less than B and A is not equal, gusto ko kasi maging ano siya eh. Mara natin to. So, again, yung AND operator gagana lang kapag yung dalawang conditions na kino-compare natin ay true. So, A is less than B and A equals P, print A is less than or equals to B. So, pag nira natin to, wala siyang ilalabas. Bakit? Kasi, 5 is not less than 5, diba? Kung gusto natin maging mailabas ito, gagawin natin yung kanina. Less than or equals kay B. Para pag nira natin yan, ma-execute ito. Tandaan, dapat yung condition dito at yung condition na to ay parehas true yung result para maging true yung result at ma-execute yung nasa baba. Kapag may isa sa kanilang false, katulad kanina, false na yung result. Hindi na ma-execute yung nasa baba. Now, yung OR naman, ang kinagandahan ng OR is optional siya, di ba? Kung ito ay false, alam na natin, at ito ay true, ma-execute pa rin to dahil ito ay true. As long as may isang true, ma-execute yung code na nasa baba. Yung not naman, ang concept niyan class is ganito. Ilalagay natin siya sa yan. So, yung not, ang concept niyan is, di ba alam natin ito, false. I-inverse niya yan. Gagawin niyan siyang true. So, pag nira natin, lalabas ito. Kahit alam natin na ito ay false. Ginawa niya yan dahil in-inverse niya. Dahil sa not. So, false ito. Kapag ginamitin nyo na not, magiging true. Yan yung concept ng Boolean operator. Okay? Thank you.